nandito ngayon tayo sa last topic ng ating series. Ang series natin ay love stories. Ayan, so love stories, hindi lang to applicable para sa mga nasa dating stage, mga couples, mga married couples. Lahat po ay applicable yung series natin. Tama? Kasi diyan naman tayo pupunta. Lahat, tama? Diyan naman pupunta. Ayan, so it is very timely for us kasi may mga bagay na ginagamit ang demonyo, si Satan, kaaway natin. Ano bang ginagawa ng kalaban natin? To kill, to steal, and destroy. Diba? Marami siyang medias na ginagamit. Pinapanood natin sa movies, mga babasahin, social media, fake news. Diba? At doon, yun yung mga medias na ginagamit ni Satan trying to deceive us. So, talagang napaganda na itong mga bagay ito na pag-uusapan natin sa loob ng simbahan. So, we can protect our family, we can protect ourselves. Amen? Amen. So, ang topic natin today is healing a wounded marriage. Sino dito kasal? Yun, no? Yung iba ayaw, oh. Nako. Alam nyo ba si Abraham, dininay niya yung kanyang asawa 2 beses? Sino dito mga kasal? Ayan, huwag nyo i-deny. Huwag nyo i-deny. Ayan, so most sa atin dito ay married couples na. But it doesn't mean na para sa mga dating, yung mga girlfriend and boyfriend, dun sa nasa mga singles, it doesn't mean na hindi ito applicable para sa atin. Okay? So most people, I will start with this thought, most people don't plan to ruin their marriage. They just don't plan not to. Tama? Sino ba naman yung groom ka sa araw ng iyong kasal? You are imagining yourself, someday magdi-divorce kami ng asawa ko. Walang ganon. Tama? Kapag ikakasal ka, grabe nga, sa araw ng kasal mo, parang talagang you are very hopeful. Tama? Gusto mo maging perfecto ang araw na yon. In the future, gusto nyo maganda yun yung pagsasama, masaya, merong peace. Tama? Pag ikaw naman, ikaw yung bride, syempre, pinakamagandang make-up, pinakamagandang damit. Di ba? Di mo naman ini-imagine or di ka naman nangangarap na yung family mo in the future, yung pagsasama nyo in the future, masisira. Walang tao na nag-uumpisa sa pag-imagine na yung kanilang pagsasama ay masisira. Walang ganon. Tama? We are always hopeful. Pero bakit kaya merong mga broken marriages? Bakit kaya merong mga broken families? That's because most people don't plan to ruin their marriage. They just don't plan to. Wala silang plano na sirain yung kanilang pagsasama. Ang problema, wala talaga silang kahit anong plano. Okay? Merong kasabihan that if you fail to plan, you are planning to fail. Tama? Yung iba, pag nanood tayo ng movies, ano lagi yung, pag love story, ano yung pinaka-ending? Di ba, pinaka-ending, lagi kinakasal, tapos yung pinaka-huling frame, minsan, nasa sasakyan sila, tapos yung plaka, just married. Doon lang nag-e-end. Akala ng ibang tao, yun na yung pinaka-happy ending. Pero hindi po yun. Hindi po hanggang doon lang. At sa atin, kung bakit merong mga couples na nag-fail yung kanilang marriage, that's because wala silang plano. They're not setting up boundaries sa kanilang bahay. Boundaries sa kanilang relasyon. Kahit sino pwedeng pumasok, kahit sino pwedeng mangialam. Wala silang boundaries. Di ba? Kung sino pwedeng kausap, yun lang yung, kahit sino-sino na lang. Walang boundaries na siniset. Wala silang plano. And if we fail to plan, we are planning to fail. Ano pa? Yung mga biyaya ng Panginoon, hindi na nurture. Kinakalimutan yung mga vows. And ang kasal o ang marriage, it is a covenant. Okay? It is a covenant. It is not based on feelings. It is a covenant. Ibig sabihin niyan, pinipili. Pinipili. Now, if we fail to plan, you plan to fail. Uulitin ko yung thought na to, yung pinakaunang thought na to. Nasa inyong notes, most people don't plan to ruin their marriage.
They just don't plan not to. So ngayong umagang ito, I hope na magkaroon tayo ng boundaries. I hope na matutunan natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Kasi hindi ko alam kung anong kalagayan ng buhay ninyo ngayon. Alam ko yung mga mukha ninyo, alam ko yung mga pangalan ninyo, pero hindi ko alam kung ano yung state ng inyong pagsasama. Maybe, andito ka sa state kung saan wounded marriage. Your marriage is standing, nakatayo, magkasama kayo, yet wounded. I don't know. Or maybe, hindi ka pa kasal, pero yung mga taong nakapaligid sa'yo, nakikita mo yung mga relationships nila, wounded yung kanilang marriage. I don't know, maybe your family, your parents, your kapitbahay, kamag-anak, baka di natin alam, you are surrounded by people na wounded ang marriage at wala kang makitang tamang modelo. Mahirap po yun. O kaya naman, yung marriage mo ngayon, by the grace of the Lord, praise God, is strong. Amen. Amen to that. Kung yung marriage mo ngayon ay matibay, maganda, and yet, you still need the Word of God so that your marriage won't drift to distraction. So, ibig sabihin nito, kasal ka, hindi ka kasal, weak ang pagsasama ninyo, malakas ang pagsasama ninyo, kailangan natin yung mensahe na to ngayong umaga. Kailangan natin itong mensahe na to ngayong umaga. So, today, we're going to talk about healing a wounded marriage. And ang bida, ang pag-uusapan natin na kwento dito ay yung story ni Hosea. And Hosea ay isang propeta. And bigyan ko kayo ng warning, okay? Bago ko sabihin. I-prepare nyo na yung puso ninyo dahil napakabigat. Okay? Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. I hope you're ready. Okay, basahin ko Hosea 1-2. When the Lord first began speaking to Israel through Hosea is a prophet, He said to him, "Go and marry a prostitute." What? What? Go and marry a prostitute. Napakahirap niyan. Tama? So that some of her children, yung her dito ay Israel, will be conceived in prostitution. This will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods. Grabe to. Kailangan natin mag-pause. Okay? Kasi ako naniniwala ako bago ka pumasok sa kasal, it's a calling. Totoo yan. Naramdaman ko yan nung ako ay single at balak ko ng pakasalan mag-propose sa asawa ko ngayon. Talagang naramdaman ko yung calling na Panginoon, tinatawag ako ng Diyos para sa another chapter ng buhay. And ito ang calling ni Hosea, go and marry a prostitute. Guys, kaya nyo ba yon? Naku, napakahirap niyan. Ang hirap nun. Tama? Parang ang sinasabi ng Panginoon kay Hosea, Hosea, marry this person. This person will cheat, will betray, at ipagpapalit ka sa iba. Pero kahit ganon, mahalin mo pa rin. Why? Bakit kaya ganon yung calling ni Hosea, pinag-uutos sa kanya ng Panginoon? Alam niyo kung bakit? Because yung story ni Hosea at kanyang asawa na si Gomer, it is a picture ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama? Hosea represents God. And Gomer, his wife, represents us. We are not always faithful sa Panginoon. Aminin. Isang beses lang natin tatanggapin ang Diyos, si Jesus na ating tagapagligtas, pero dapat araw-araw nating tanggapin ang Panginoon na ating Panginoon. Si Jesus na ating Panginoon. Umamin ka. It is not every day na si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. Sometimes it's your job. Sometimes it's yourself. Tama? So sa story na to, Hosea represents God and Gomer represents us. Because hindi tayo laging faithful sa Panginoon. Sometimes we are our own Lord. Sometimes it's our job. Sometimes it's other people.
Minsan bagay. Yan. So, this story, hindi lang to about sa kwento ni Hosea at saka ni Gomer. Kung paano nagkaroon ng restoration sa kanilang pamilya o sa kanilang pagsasama bilang kasal. Nire-represent din nito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. What kind of love that is? That's called a covenant love. A covenant love. Kaya we will never understand or we will never know how to love kung hindi natin maiintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya napakaganda. Napakaganda. Can you imagine being Hosea? Hindi ko ma-imagine. Ang hirap. So, ako tinry ko eh. Parang bumabaliktad yung sikmura ko. Masakit. Tama, masakit yun. Sobrang sakit. Pero gustong ipakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Yung kanyang pag-ibig na kahit tayo naliligaw, sometimes we wonders, God still, or Jesus still pursue us. Tama? When we run away, anong ginagawa ng Panginoong Jesus? Jesus runs away, Jesus runs after us. Ganun yung pag-ibig ng Panginoon eh. Covenant love. He pursue. Pag-ibig na nag-endure. Kasi maraming beses nasasaktan natin ng Panginoon. The Holy Spirit grieves sa mga maling desisyon natin, sa mga mistakes natin, sa mga kasalanan natin from time to time. Pero andyan lagi yung pag-ibig ng Panginoon. Ready, faithful to forgive us. Now, this is the most common marriage misconception. Marami kasing misconception about marriage. Pero isa lang, pinaka-most common sa isang pagsasama. What I'm missing is better than what I have. Okay? That's the nature of mankind. Whether nasa isang relasyon ka o wala, that's the nature of human tayo. We all, tayo, yung kanta na Never Enough. Pakikanta nga, PJ. Never enough. Ganyan ang tao eh. We are never satisfied. Di ba? Nagpipray ka, halimbawa, sana magkaroon ako ng pera para meron ako, para hindi na ako maglalakad, may pang-grab na ako. O binigyan ka ng trabaho, nag-grab ka na ngayon. You never satisfied. Never enough pa rin. Panginoon, sasakyan, please. O binigyan ka na ng sasakyan. Panginoon, 2 pa, 3. Di ba? We are never satisfied. That's the nature of mankind, of humankind. What I'm missing is better than what I have. Nakakalungkot lang kasi minsan, pag hindi tayo aware sa mga katotohanan, okay? Kasi di ko alam kung saan nyo kinukuha yung katotohanan nyo eh. Sa Biblia nyo ba kinukuha yan o sa social media? Baka may mga fina-follow kayo ng mga vloggers, influencers, doon nyo kinukuha yung mga katotohanan ninyo, hindi sa Biblia. No, that's wrong. So, ano ba yung katotohanan na nakasulat sa Biblia? What I'm missing is better than what I have. Mali po yan. That's a common misconception. Kaya matuto tayong masatisfy kung anong meron tayo. Pag ikaw, ikinasal, hindi lang yung mga magagandang bagay dapat, pati yung mga flosses at mali niya. Alam mo, sa unang taon na pagsasama namin ng asawa ko, hindi, siya ang bida rito, okay lang. Sabi niya sa akin, akala ko napaka-organize mo. It's a scam. Hindi pala. Di ba? Pag may mga nawawalang gamit, lagi siya hinahanap ko. Pagagalitan ko pa. Kasi, ba't mo kasi niligpit yung kalat ko eh? Di ba? So, meron kami mga bagay na saka mo lang malalaman kapag magkasama na kayo sa isang bubong. Meron kayong mga assumptions. Akala ko ganito. Ito yung expectation ko. Pero pag nagsama kayo, hindi pala. Napakahirap niyan. Pero sabihin ko sa inyo, lahat po ganyan. Lahat po ganyan. Sinasabi ko sa iyo, katotohanan nito. You cannot have it all. Okay? You cannot have it all. So, sa Hosea 2:5, sabi rito, sabi ni Gomer, yung asawa ni Hosea, grabe to. I will go after my lovers. Hindi lang isa. Hindi ko alam kung ilan. Marami. Who give me my food and my water, my wool and my linen, my olive oil and my drink.
Sa madaling salita, anong tawag sa kanya? Malandi. Sakit. Ang tawag dito sa English, yung, ang tawag mo din, golden, Gold digger. Golden. Up, up, up. Gold digger. Tama. Kasi, ito yung sa katotohanan na, 80% ng needs mo, kayang ibigay ng iyong spouse. 80%. It is not always 100%. 80%. Yung financial, yung stability, yung security, yung love, companionship, kayang ibigay yan ng iyong spouse, 80%. Ang masakit lang, yung 20% yung iniisip, yung mga wala. Hindi kung ano yung meron, kundi kung ano yung wala. So, anong nangyayari? Hinahanap nung iba yung 20% sa ibang tao. That's called the 80-20 marriage trap. You walk away from someone who gives you 80%, chasing the 20%, you feel like you are missing. But when the 80% is gone, you realize that 20% was never worth the trade. Ano ba yung 20% na yan? Nako, hindi na ganun ka-thrilling eh. Nako, hindi na ganun ka-adventurous eh. Boring na. Nako. So bad boy. Nako. Wala nang spark. Tapos biglang may dumating na isang lalaki o isang babae. Adventurous. Yeah? Yung mga wala sa asawa mo. Ano ba? Nagkatinginan kayo. May spark. Ba? Sana hindi lang spark, lightning na lang. Nakuryente ka na lang sana. So, madalas, yan yung nagiging maling misconception ng mundo. Sana hindi tayo ganyang Kristiyano. Mag-set kayo ng proper expectation sa inyong asawa. Yung sa mga future na couples, halimbawa, girlfriend or boyfriend, dating stage, or single, kasi bawal pa, kailangan mo munang graduate. Sabi, pangunahan ko na kayo, magkaroon kayo ng proper expectation pag pumasok kayo sa isang kasal. You can't have it all. Okay? You can't have it all. Pero 80% of your needs ay mapoprovide. Okay? And yung 20% na yan, it doesn't mean na permanente po yan. Yung 20% na yan, that's an opportunity. Okay? That's an opportunity for growth. Amen? Amen. So, maraming kasinungalingan ang demonyo. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mag-ingat tayo sa mga pinanonood natin, sa mga binabasa natin, sa mga pina-follows natin na mga social media influencers, mga vloggers. Kung panonoorin mo man sila, babasahin mo. Kukonsumo man yung mga medias na yan, sana lagi mong ikumpara sa salita ng Panginoon. Mag-ingat ka. Lagi mong ikumpara sa salita ng Panginoon. Kung biblical ba, kung tama ba, kung mali ba. Ayan. Lagi mong ikukumpara sa salita ng Panginoon. Dahil walang kahit anong katalinuhan or wisdom ang mundong to na maikukumpara sa salita ng Panginoon. You'll never go wrong sa salita ng Panginoon. So what are the lies the devil tells us? If you are a Christian, wala nang kapangyarihan and authority ang kalaban sa buhay mo. Okay? Yung mga naririnig mong mga boses-boses, nako, hindi yan sa kaaway. Yan yung mga past experiences mo. Okay? Yan yung mga influence ng mga napapanood mo. Dahil nasa iyo na yung banal na espiritu. Wala nang puwang ang demonyo sa buhay mo. Okay? You are already filled by the Holy Spirit. You are protected. Okay? Kaya mag-ingat tayo sa mga influences natin na inaalaw natin sa buhay natin. And what are the lies the devil tell us? This world tell us. Una, love should be easy. If it's hard, it must be wrong. Mali po yan. It is not easy. Sana nga madali. Tama? Sana nga madali. Kung nandito kayo last week, ang sabi ni Pastor Dan, after 7 years, puro suffering. After 7 years. Sabi ko sa asawa ko, may 4 years pa tayo. Yan, let's enjoy this. Ay, 3 years pala. Sabi niya sa akin, hindi pa to suffering? Joke lang.
Ayan, kasi ganun talaga, tama? Pag hindi kayo nag-aaway, pag wala kayong problema, baka hindi kayo magkasama sa loob ng bahay. Baka hindi kayo nagkikitaan. Ano? And sabi naman after mong ang tawag mo rito, makalampas sa stage na yan, ayan, you'll be better at magiging maganda ang inyong pagsasama. It is not easy, church. Yung ibang mga tao, nagmamadali, pumasok sa isang relasyon. Pasok lang ng pasok sa isang relasyon, hanggang sa masasaktan sila, sayang oras, sayang yung emosyon, di ba? And love is work. Love is work. Ang Panginoong Hesus, kailangan pa niyang ibigay ang buhay niya for us. Love is work. Tama? Love is work. Hindi po siya effortless. Kaya kailangan maghanap ka ng Kristiyano, kung magpapakasal ka, Kristiyanong mahal ng Panginoon Hesus kesa sa'yo. Kasi hindi kanya kayang mahalin kung hindi niya kilala ang Panginoong Hesus. Kasi kung hindi niya kilala ang Panginoong Hesus, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Pangalawang kasinungalingan, if you're not happy, you must be with the wrong person. Pag hindi ka masaya daw, nako, huwag tayong magtitiwala sa ating emosyon. Aminin ko sa inyo, hindi araw-araw feeling ko mahal ko ang asawa ko. Pero alam kong mahal ko siya. Yun ang importante. Alam kong mahal ko siya. Alam niyang mahal niya ako. It is not always happy every day. So if your expectation na araw-araw, masaya, nako, disappointment lang ang mararamdaman mo. It is not always happy. Okay? Hindi yan lagi masaya. So don't let happiness be the foundation. Yung pagsasama dapat ay naka-anchor sa Panginoon. And I'll explain that later to you. Pangatlo, kasinungalingan, if your needs aren't met, ito yung pinakamalaking kasinungalingan, if your needs aren't met, it's okay to look elsewhere. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Kasinungalingan po yan. Unmet needs are opportunities for growth. Hindi mo kailangan hanapin sa ibang tao. Ulitin ko unmet needs are opportunities for growth sa inyong mag-asawa. It is also an opportunity para humingi ka ng tulong sa Panginoon. It is also an opportunity to pray. So, hindi lang opportunity para lumago kayong mag-asawa, pero lumago rin yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Okay? So, maling kasinungalingan na kapag yung needs mo ay hindi na ibigay, hahanapin mo sa ibang tao. Maling-mali po yan. Yan yung mga kasinungalingan na binibigay ng mundong ito, na sinasuggest ng mundong ito. At sobrang talino ni Satan. Alam niyang hindi na tayo kayang hawakan because of Jesus. Because of the sacrifice, the blood of Jesus. Hindi na niya kayang, wala na siyang kayang gawin sa atin. Ang kaya na lang niyang gawin ay influensyahan tayo. So kailangan maging maingat tayo sa mga kasinungalingan na yan. So, ano ba yung mga example sa Biblia? Pinakaunang example, and walang iba kundi si Adam and Eve. The first marriage. Gano'ng kagulo yung mundong to? Gano'ng karami yung gera? Gano'ng kakurap yung mga tao? Tama? Gano'ng kasakim yung mga tao? It is because of the failure of the first marriage. Tama? See? Saan ba yung nag-umpisa? Sa totoo lang, wag natin silang husgahan na, ano ba yan, si Adam and Eve, kasalanan nyo lahat to eh. Wala tayong karapatan na gawin yon. Kasi sa totoo lang, when it comes to perfection, to being perfect, next to Jesus sila eh. And sila, nakaranas sila ng perfect na world at perfect na puso. Inosente sa kasalanan. Tayo, hindi natin naranasan yon. Tama? So, hindi natin makukumpara yung sarili natin sa kanila. But they failed. Disobedience. Nagkaroon ng disobedience. Nagkaroon ng shame. Di ba? Tinakpan nila yung mga sarili nila kasi hubad sila eh. Nagkaroon ng blaming.
Nagtuturuan na sila. Kasalanan kasi nung ahas. Kasalanan kasi nito. Kasalanan kasi. Nagkaroon ng blaming. And yet, anong ginawa ng Panginoong Yesus? Anong ginawa ng Diyos? Jesus clothed them. Jesus clothed their shame and gave them a promise of restoration. Ano pang example? Abraham and Sarah. Tama? Nagkaroon ng pangako ang Panginoon sa kanila, bibigyan ko kayo ng anak. Kaya lang, sa sobrang pagmamadali nila, dahil matanda na sila, because of their impatient and unbelief, okay, nakakausap nilang Panginoon dito, no? Pero meron silang kasalanan ng impatient and unbelief. What happened? Ito si Hagar, may maid servant, sabi ni Sarah. Nagkaroon ngayon sila ng anak, si Ishmael. Anong nangyari sa kanilang pamilya, sa kanilang pagsasama? There's jealousy, there's conflict, there's strife, problema. Tama? And yet, anong ginawa ng Panginoon? Pinulfill pa rin ng Panginoon yung kanyang pangako. Binigay pa rin si Isaac. So, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, ang Panginoon o ang Diyos, wala siyang plano na i-break yung kanyang mga pangako. Wala siyang plano na i-break yung kanyang covenant sa atin. Meron pa rin chance na mag-heal kung sino man yung mga nasasaktan. Kasi yan yung ginawa ng Panginoon kay Adam and Eve, kay Abraham, and kay Sarah. So, hindi overnight, tama, hindi overnight na ang pagsasama ng mag-asawa ay overnight, kinabukasan, hiwalay na. No, walang ganun eh. That's very rare na naghihiwalay ka agad. Unti-unti. Paisa-isa. Doon po yan nag-uumpisa. Kaya kailangan natin maging maingat tayo. Yung isang halik na hindi mo nabigay sa isang araw, baka maging 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, di ba? Yakap na makalimutan mo sa isang araw, nako. Baka yung isang kape na pinagtimpla ka ng asawa mo, naging hindi ka nabigyan ngayon, tapos kinabukasan hindi rin, hanggang sa nakalimutan na. Di ba? It is not the big event, scenario, nakakapagsira ng relasyon. It is actually the small things. It is actually the small things. Mga maliliit na bagay, mga small cracks. Yeah, so kung wala tayong plano na halikan, yakapin, pagsilbihan ng ating asawa, you are planning to fail. Yun yung marriage. And I don't want that to happen sa inyo and sa akin din. So, paano natin gagawin yun? Paano natin gagawin yun? Unang-una, we need to set healthy boundaries. Ayan. So, sabi sa Biblia, Hosea 2:6, therefore, sabi ng Diyos, I will block her path with thorn bushes. So, yung her dito, that's Israel. I will wall her in so that she cannot find her way. So, ano ibig sabihin nitong boundaries na to? Ibig sabihin niyan, naglagay ng bakod ang Diyos to protect Israel sa kalaban. Diba? At the same time, para hindi rin makaalis yung Israel. At ganun din sa atin. Kailangan merong bakod, kailangan merong wall, kailangan merong boundaries na tinatawag. Great Wall of China, bakit merong wall? It is for what? Protection, tama? It is for protection. Hindi po KJ ang Panginoon. Kasi bakit ang daming bawal? Akala ko ba free na? Di ba? Bakit ang daming bawal? Bawal ganito, bawal ganyan. Bakit ang daming bawal? Akala ko ba libre na? Akala ko ba free na? Boundaries are set. It is para tayo ay protektahan. It is meant to protect us. Katulad nangyari kay Adam and Eve. Tama? Merong boundaries na sinet ang Panginoon. Pwede mong kainin ng lahat lahat ng puno, lahat ng bunga ng puno na nakikita mo, lahat, except this. Fruit of knowledge of good and evil, except this. Siguro si Adam and Eve, naikot na nila yung buong Garden of Eden, na tikman na nila lahat. Kaya lang, ang sarap nun, parang di ko pa natitikman yun. Di ba? Merong boundaries na sinet lagi ang Panginoon.
Dito maganda. Kasi yung boundaries na sinet dito, talagang binakura ng Panginoon, walang chance ang makaalis. Pero merong mga time na yung boundaries ay andaling tumalon. Doon tayo mag-iingat. Doon tayo mag-iingat. So ano ba yung mga boundaries na yan? Sa mga mag-asawa, ano ba yung mga boundaries na yan? Unang-unang boundaries is you have to guard your conversations. Okay? Conversations. Ano ibig sabihin yan? Kailangan meron ng limit kung sino ang kausap. Kailangan meron ng limit kung ano ang pinag-uusapan. Tama? Kung ikaw ay lalaki at merong babaeng lumapit sa iyo na may problema at meron ka ng asawa, dapat meron kayong boundaries. Tama? Merong boundaries. Hindi dapat ikaw. Dapat yung asawa mo na babae din. Tama? Ano pa ang mga boundaries? Paggamit ng cellphone, sino dito mag-asawa, hindi alam ang password ng cellphone ng kanyang asawa? Yeah. Diyan, dapat walang boundaries. Di ba? Social media, ganun din. Kailangan may pangalawang cellphone eh. Nako, merong pangalawang account eh. Hindi ko alam, ang daming account eh. Dami accounts. Yeah. Yeah. So, kailangan natin mag-set ng boundaries pagdating sa conversations, sa mata. Tama? Sa mata. Kailangan ang mata mo sa asawa mo lang nakatingin. Tama? Dadapa ka, oo nga. Sa panahon natin ngayon, nako, social media, ang daming thirst traps. Mapababae, mapalalaki. Kung sino pinagpa-follow mo. Di ba? Sabihin ko sa inyo, i-unfollow nyo na. I-block nyo na para hindi nyo nakikita. You have to protect your eyes. Yung mata mo dapat nakakatingin ka lang sa asawa mo. Siya lang pinakamaganda. Tama? Siya lang pinaka-pogi. Di ba? Ganun. Ano pa? Guard your time. Oras. Guard your time, yung oras. Kasi hindi lang sarili mo na iniisip mo. Sige, maggala ka, mag-isa, sige, gawin mo anong gusto mong gawin kasi hindi ka pa kasal. Di ba? Yung iba, ganun ang thinking eh. Pero pag mag-asawa ka na, there should be limit. There should be limit. Kasi kailangan mo magbigay ng oras sa asawa mo. Tama? Ano ba yung mga madalas kumakain ng oras mo? Trabaho. Kung 3 trabaho mo na, baka mag-resign ka sa isa, bigay mo na lang sa akin. Di ba? O kaya naman puro ka Netflix. O puro ka laro. Di ba? So, there should be boundaries and limits kung hanggang saan lang. Hanggang kailan lang. Kasi we can't have it all eh. Ang resources natin, limited eh. Limited ang oras natin. Tama? It is win and lose. It is a trade. It is an exchange. We can't have it all. Cain and Abel. Bakit ba na-validate yung sacrifice ni Abel? Because he gave the best sacrifice. And sometimes, kung gusto mong i-validate ka ng iyong asawa, you have to sacrifice the best. Tama? Minsan, ang hirap bitawan bitawan ng trabaho. Pero minsan, kailangan mong gawin if you really love your wife or husband para lang magkaroon ka ng oras. Gustong-gusto kasi yung larong to eh. Ang sarap i-spend yung oras sa laro na to eh. No? Mobile Legends. Yeah? Mobile Legends. Ano pa mga nilalaro? Di ko na alam. Di na kasi ako naglalaro ngayon. Di ba? Ang hirap bitawan. Gustong-gusto ko kasi ito. Kasi ito na lang yung bonding namin ng mga magkakatrabaho mga tropa ko But sometimes you are required to sacrifice the best. Na mahirap sa yung i-give up. Di ba? Para sa iyong asawa. You have to give up. Minsan, we can't really have it all. Yun lang. Limited ang resources natin. Kailangan natin budgetin yung oras. Kailangan natin budgetin yung mga resources natin. There should be limit sa lahat ng bagay. And syempre, limit din kung sinong kausap mo. Tama? Kaya kung meron kang problema nyo mag-asawa, ang pinupuntahan mo, kahit sino na lang. Katrabaho, TL. Di ba? Kapitbahay. Meron ka namang grow group leader, meron ka namang discipler. Andiyan naman si Pastor John. Tama?
May confession room sa taas. Yeah. Pwede rin sa Shell. Di ba? So, kailangan din natin mag-set ng boundaries kung sino yung mga kakausapin natin. Hindi pwede kung sino-sino lang. Guard your time. Guard your home. Meron kayong mga inaalaw na panoorin ng inyong anak. Dapat meron din kayo, alam nyo, finifilter ninyo kung ano yung finifeed natin sa ating mga anak. Finifilter natin lahat. Matrabaho? Sobra. Ang daming kailangan gawin. Hindi ito exhaustive list yung binibigay ko sa inyo. Hindi ito exhaustive list. Unti pa lang to. At daming gawin. Imagine, kung wala kang kahit anong plano, talagang you are planning to fail. Kung wala kang gagawin. So set up boundaries. When you fill your marriage with what honors God, there's not much room left for what dishonors Him. Set boundaries. Set healthy boundaries sa inyong pagsasama. Sabi sa Hosea 3:3, then I told her, ito yung tinatawag na mutual faithfulness. Don't let words left unsaid. Kasi minsan, nag-aaroon tayo ng assume eh. Alam na ng asawa ko yan. Alam na niya yan. Di ko na kailangan sabihin. But sometimes, kailangan mo sabihin eh, para talagang malinaw, para maging firm. Ganun kasi yung ginawa dito ni Hosea. Hosea told her, his wife, you are to live with me many days. You must not be a prostitute or be intimate with any man, and I will behave the same way toward you. Merong agreement. Merong usapan. Diyan papasok yung boundaries. For example, boundaries sa gastos. O, hanggang dito lang yung ginastos ko para sa atin expect you, ikaw rin. Ganon. Hindi pa pwedeng one-sided lang. Hindi pa pwedeng yung isa lang. Hindi lang pa pwedeng isa lang yung faithful. Dapat parehas. Kahit na alam naman natin, guys, lalaki, na pera mo, pera niya. Hindi dapat pwedeng one-sided lang. Dapat merong agreement. Ito ang gagawin ko. I expect you na hindi mo kakausapin tong tao na to, hindi ka kakausap ng ibang babae na ganito. And ito rin ang expectation mo sa akin, hindi ako kakausap ng ganyan. Kailangan malinaw, pinag-uusapan ni firm. Hindi pa pwedeng assume lang, alam na niya yan, pupunta ng simbahan yan. Hindi, alam na niya yan. Nag-handle na ng grow group yan eh. Ay, alam na yan, don't assume. Kailangan pinag-uusapan. There should be mutual agreement, there should be mutual faithfulness. Pangalawa, keep loving like God loves you. Napakahalaga po nito. Hosea 3:1, sabi rito, then the Lord said to me, go and love your wife again. Grabe. Even though she commits adultery with another lover. Sinaktan ka niya, iniwang ka niya, pinagpalit ka niya sa iba, sabi ng Diyos kay Homer. Ay, Homer. Sino yun? Hosea. Kahit na ganon, still pursue her. Still love her. Why? Kasi ganon yung pag-ibig ng Panginoon eh. Tama? Ganon yung pag-ibig. Alam niyo, pinakamadaling gawin sa lahat, mag-quit. Tama? Oh, pinakamadali. That's the easiest. Pag meron kayong problema mag-asawa, conflict, pinakamadaling sabihin sa lahat, maghiwalay na tayo. Uuwi na ako sa amin. Di ba? Tapos yung isa, gabol, wag, dito ka lang, stay here. Tapos nagkaroon ng idea yung lalaki man yun o babae man yun. Ako, ganyan ka lang pala kayang kontrolin. Ang problema, naging manipulative naman. Pag hindi mo ito ginawa, hihiwalayan kita. Naging manipulative na. That's very wrong. So sa atin, dapat hindi natin binabanggit yung salitang hiwalay. Walang salitang hiwalay. Okay? Kasi, ang kasal, it is meant to be permanent. That's the design of God. Sa kasal, permanente. Walang divorce. Even though merong nakasulat sa Biblia, ayaw ng Diyos yun. Nasa batas lang yun ng tao, pero wala yun sa batas ng Diyos. Walang divorce, walang remarry.
Makulit lang talaga tayong mga tao kaya inalaw ng batas na may ganun. Pero against yun sa design ng Panginoon pagdating sa kasal. Okay? Keep loving like God loves you. Napaka-bigat ng salitang to. Kasi dito, kailangan priority mo lagi ang Panginoon eh. Kailangan priority mo lagi ang Diyos eh. Kaysa sa iyong asawa, kaysa sa iyong anak, kaysa sa iba, kaysa sa trabaho. Ibig sabihin ng keep loving like God loves you, it requires na priority mo lagi ang Diyos. Priority mo lagi ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin. At napakahirap nito. It takes time. It needs to, kailangan ito i-practice araw-araw. Piliin mo ang Panginoon. Alam mo ang problema sa atin ngayon? Ang ginagawa natin, this is metaphor. We are building a house. Ikaw yung gumawa ng pundasyon, ikaw yung gumawa ng floor, ikaw yung gumawa ng walls, kisame, bintana, pinakahuli, pinto. Then binuksan mo yung pinto, Panginoon, pasok ka na. And look what I have done with my house, with my life. Are you proud of me? Ang Panginoong Jesus, karpentero yon. Tama? Nakita niya, ang baba ng pundasyon, butas-butas lahat. Ganun, madalas ang ginagawa natin eh. Sasabihin sa iyo ng Panginoong Jesus, dapat ako na lang gumawa. Huwag tayo maging ganon. Huwag tayo maging ganon. Dapat Panginoong Jesus ang bubuo ng buhay natin, not us. Not us, kundi ang Panginoong Jesus. Keep loving like God loves you. Then, sa Hosea 3:1, sabi rito, then, the Lord said to me, go and love your wife again, even though she commits adultery with another lover. This will illustrate that the Lord still loves Israel, even though the people have turned to other gods and love to worship them. It is a picture. Yung story ni Hosea, that's a picture ng pag-ibig ng Panginoon. And ano yung pinaka-greatest model pagdating sa kasal? Kaninong buhay? Kasi sino? Sino? Maraming couples sa Bible. Merong Adam and Eve, merong Abraham and Sarah, David and Bathsheba. Marami, tama. Pero ano yung pinaka-greatest model? Hindi yung mga tao na yun, kundi ang Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, that's the greatest model sa pagsasama ng isang mag-asawa. Kasi according sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Christ died for us. Ganun yung effort na binigay ng Panginoon. Even though we wanders, God still pursue us. Even though we run away, God runs after us. Tama? Katulad kung paano nag-endure si Hosea sa betrayal ng kanyang asawa, sa pag-iwan sa kanya ng asawa, nag-endure pa rin si Hosea. Katulad kung paano nag-endure ang Panginoon sa betrayal natin sa Kanya. We are not faithful lagi. Kasi ang katotohanan napakatindi ng pag-ibig ng Panginoon na hindi na niya tayo hinintay na maging lovable. Tama? Ganun yung pag-ibig ng Diyos. Tayo minsan, para i-accept natin yung ibang tao, kailangan munang kaibig-ibig ka. Di ba? Kailangan mo na acceptable ka. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, hindi naman niya tayo hinintay na maging lovable. Jesus loves us at our worst. Tama? Hindi niya tayo hinintay. Siya ang humabol. So we need to understand the love of God sa atin, yung love story ng Diyos sa atin, your testimony, kung paano ka nakilala sa Panginoon. Araw-araw, if you have time, huwag mong hayaan yung isang buong araw na hindi mo naisip ang Panginoong Yesus. So you can always be reminded kung paano mamahalin yung asawa. Amen? Amen. So Colossians 3:13, forgive us as the Lord forgave you. Kaya yung
Pagsasama dapat ng isang mag-asawa, ang anchor dapat niyan lagi naka-anchor sa Panginoon. Laging merong forgiveness, a kind of love that forgives, a kind of love that endures. Yun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. And pangatlo, let God restore what's broken. Laging merong pag-asa. Kasi maraming nawalan na ng pag-asa. Tama? May mga broken families na nawalan na ng pag-asa. There is still hope sa Panginoon. The same God that restores the relationship of Adam and Eve, Abraham and Sarah, David and Bathsheba, is the same God that will heal your wounds. The same God that will restore relationships. Hindi nagbabago ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and tomorrow. And if He is faithful noon, faithful pa rin siya ngayon. So, let God restore what's broken. Pero wag kang tamad. Okay? Hindi ka pwedeng maging tamad. Karamihan ng tao, because of their pride, ayaw humingi ng tulong. Tama? May problema, hindi kaya, sinasarili. Walang pinupuntahan na kausap. Hindi ka lumalapit sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka rito, kausapin mo to para matulungan ka. So, let God restore what's broken. And sometimes it involves asking help sa ibang tao. So sabi dito sa Hosea 6:1-3, come, let us return. Bumalik. May effort. Now, He will heal us. Now, He will bandage our wounds. In just a short time, He will restore us so that we may live in His presence. Oh, that we might know the Lord, let us press on to know Him. So, kailangan pa rin natin humanap ng kakausap sa atin kung gusto natin ng restoration. Bukod sa Panginoon, merong design ang Diyos para na makakatulong sa atin. Diyan papasok yung church. Diyan papasok yung community na to. Hindi mo pwedeng sarilihin yung problema. Ilapit mo sa Panginoon at ilapit mo sa kapwa mo mananampalataya. Amen? Kung gusto mo talaga magkaroon ng restoration sa inyong relationship. Alam niyo, sa aming mag-asawa, dumating din kami sa ganyang pagkakataon na talagang darkest moment of our life. Matindi. And walang pagsasama ang perpekto. Sabi nga ni Pastor Dan nakaraan ano sabi niya? Na walang mag-asawang hindi nag-aaway. Nagtataka pa, parang hindi kayo nag-aaway. Mali. Lagi kami nag-aaway, sabi. Always. Pero mayroong mga panahon na talagang nasa sukdulan. Nangyari yan sa amin last year. And bukod sa may mga bagay kang madidiskubre na bago sa iyong asawa na hindi mo alam, marami ka rin madidiskubre sa sarili mo na hindi mo alam noon. And isa sa mga mistakes ko noon ay yung galit. Ako personal. Doon ko lang naranasan na magkaroon ng matinding galit na hindi ko naranasan dati. Kaya ko pala magalit ng ganito. To the point na nakakasira ako ng gamit. Unang matinding away namin, cellphone, nasira ko sa kalahati. Seryoso, kalahati, bagong bili yata yun. Nasira ako sa kalahati. Tinatanong ako ng nanay ko, bago na cellphone mo ah. Hindi ako masagot nasaan yung luma eh. Kasi ganun, di ba? Kapag yung magulang mo, pag nakita ang bago cellphone mo, gustong kunin yung luma eh. Hindi ko masabing sira na. Tapos one time, pangalawang beses, nasira ko yung antang mo dito? Pintuan ng CR. Nung sinuntok ko, hanggang dito, lakas ko, no? Plastic lang kasi yun eh. Pang CR yung magaan. Hindi ko maalala, siguro si Sheena yun, nagtanong siya, bakit ang dami mong sugat dito? Hindi rin ako makasagot. Sobrang galit ko. Tama. Then pinakahuling beses na matinding away namin mag-asawa,
Yung ref namin na mahal, hanggang dito ko yung taas. Napakatibay, higher. Bili kayo. Kasi, proven and tested, hindi ko siya nasira. Proven and tested. Pag naghugas nga ako, tingin ko lang, nakikita ko yung mga bengkong-bengkong ng suntok ko eh. Ginagano ko pa minsan, no? 4. Sobrang galit. Isang beses, okay lang. 2 beses, pwede pa. 3 beses, that's a pattern. Hindi na pwedeng ulitin. And, punta kami ng confession room. With Pastor John. And nag-usap, nagkaroon ng restoration. Kasi may mga bagay na mahirap ayusin pag kayong dalawa lang. And you need other people para magkaroon ng restoration. Okay? So kung meron kayong problema na hindi nyo kaya, andito ako, dito si PJ. May confession room sa taas. Meron kayong mga grow group leaders. Meron kayong disciplers. Nako, huwag kayong magdalawang isip na magsabi ng problema. Dahil yung mga tao na yan, Diyos ang nagpadala para tulungan ka. Amen? Amen. So there's always restoration sa Panginoon. Sabi sa Hosea 10:12, sow righteousness for yourself. Reap the fruit of unfailing love. Pag binasa mo kasi sa Bible, parang ang ikli. Pero pagka binasa mo talaga, sow righteousness for yourself and reap the fruit of unfailing love. That's process. It takes time. It is not an overnight work. Sometimes it is a lifetime work. Love is work. Okay? Sow righteousness and reap the fruit of unfailing love. The process of sowing and reaping, merong time gap sa gitna. Matrabaho po yan. And you need to break up your unplowed ground. It means, masasaktan ka minsan sa prosesa na yan. Minsan, may mga sacrifices kang kailangan bitawan. For it is time to seek the Lord until He comes and showers His righteousness on you. So, I will close our message sa pagbabalik sa buhay ni Hosea. Hosea's life, napakahirap ng calling na niya. He was betrayed, he was cheated, iniwan. Pero ang utos sa kanya ng Panginoon, mahalin mo pa rin. Mahalin mo pa rin. Para maipakita ng Panginoon yung pag-ibig niya sa atin. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, Diyos, ng Panginoong Jesus, ay hindi nag-fail. It endures. So set up boundaries sa inyong pagsasama. Magkaroon ng forgiveness. Okay? And ano pa? Magmahal tayo. Mahalin natin yung asawa natin kung paano tayong minamahal ng Panginoong Jesus. And restoration will come. Walang wounded marriage ang hindi kayang i-heal ng Panginoon. What was broken down can be rebuilt. Walang imposible sa Panginoong Jesus. So, yayain ko about isa na pumikit.